Namumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Bayong Buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Pag-usapan natin baka mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong mamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Ang inyong higala sa kanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto niyo naman po na makilap sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Okay, Martes po ngayon, September 20, 2016, 96 days bago magpasko. Yes, at ramdam na po natin yan sa lamig ng panahon. Kahapon, kulog at Morning. kidlat. Hello, good morning. Serena, Ang init okay, ng ulo malakas ko. yung ulan kagabi ha? Yes. Bumaha ang halos buong Pasig kagabi. And even yung kulog at kidlat, frequent bago ka matulog, talaga magugulat ka. Or as para kang pinipicturan talaga nitong kidlat kagabi. Okay. Anyway, narito naman po ang ating words of wisdom. When Tuesday morning, have patience. All things are difficult before they become easy. Sa Tagalog po, maging mapagpasensya. Lahat ng bagay ay mahirap po sa simula mula kay Saad. Okay, mamaya po tuloy-tuloy tayo mga kaibigan para sa ating unang bulusok nating mga balita sa labas ng Metro Manila. At mamaya din ay pakikinggan natin ang mga nagbabagang balita mula sa PTV News. Sa ating mga balita, si Secretary Laila De Lima Zarin Yes. at mga kaibigan talsik na at sa Senate Justice Committee Chairman sa pamamagitan ng no confidence vote of 16-4 at tutol dyan. Senador Drilon, Senador Aquino, Senador Ontiveros at Senador Pangilinan. Nag-abstain naman si Senator Recto at Pangilinan mismong si Manny Pacquiao nag-hain ng motion to declare chairmanship and membership of committee dito sa Committee on Justice and Human Rights vacant sa likod ng protesta ni Drilon, kapartido ni De Lima. Ni-knockout ni Pacman si D5. Totoo yan. At ito po ay nangyari matapos yung privilege speech ni Senator Alan Cayetano. Dahil ang pinag-uusapan niya kapon yung destabilization ng Pilipinas. Yeah. Kung yun ang pag-uusapan po, para kay Cayetano, ang destabilization ay nagsimula kay De Lima kung saan nagsagawa siya ng mga hearing na hindi naman na patas. Or kumbaga sinasabi niyang bias. Yung hearing na po yun ay about po dun sa drug war ng administrasyon. Pero nagkaroon ng surprise witness na si Edgar Matubato about naman sa Davao Death Squad. So Yes. parang medyo naguguluhan na rin yung mga tao, even yung Senate. Parang gusto pa nga sabihin, gumulo ang Senado dahil dito kay Senator Leila De Lima. Kaya banat ni Senador Cayetano, Alan Peter Cayetano, nandito ang Pangulong Rodrigo Duterte pinili ng ilan ba? 6 million threshold na vote para po'y manalo siya 16. bilang Yes. 6 million 16. kasi yung iba 16, di ba? 16. Ang lamang niya 6 million Iyon ang With threshold others, yes. No, so mayorya ng Pilipinong pumili sa kanya upang sagipin ang mga inosente na napapatay na mga drug addict, na mga drug pushers. At dahil ni Cayetano, naging ligtas na ang dahan-dahan ng nararanasan natin ang kaligtasan sa kalye na wala pong napapatay. At 3 gera kasi ang isinusulong ngayon ng Pangulong Duterte laban sa illegal na droga, laban sa kahirapan at anti-corruption campaign. Bunsod ng kanyang binitawang pangako noong kampanya, messy in the beginning, ika nga, but smooth and convenient at the end. So walang pakialam si Duterte kung ano man ang gusto ng United Nations na imbestigahan ng di umano'y extrajudicial killings ang kanyang ginagawa. Tututukan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang pangakong wasakin ang illegal na droga at ilang pang mga
kriminalidad sa ating lipunan. Kahapon inihalin tulad po ni Senator Cayetano ang Pilipinas na ngayon unti-unti na nagiging parang Singapore kasi po Yes. maaari ka na maglakad ng ligtas dito sa Pilipinas o kahit sa mga kalsada ng ligtas kahit na po gabi. And ang ikinalungkot niya kasi is yung naiiba yung interpretasyon ng international media sa nangyayari pong drug war ng Pilipinas. Kung maalala natin ang pinaka-recent na publications ng isa sa mga international media, yung When You Sleep Here in the Philippines, ito yung nangyayari. Kung saan nagpapakita na nga, may isang patay na nakatape yung mukha. O nakakalungkot nga naman na yun ang na-highlight imbis na kung ano yung tagumpay nito nga operation ng ating administrasyon laban dito sa illegal na gamot. So far sa ngayon po, kung ang kukunin natin ng datos mula sa PNP mula July 1 hanggang September 19, meron ng 1,152 pushers ang napatay. Ito po yung mula sa legit police operations. And meron namang 18,616 operation ang naisagawa habang 17,759 ang drug pushers na naaresto habang ang mga sumuko ay umabot na sa 715,393 na sumuko mga pushers, dealers, or even peddlers nitong illegal na gamot. Ayan. So, goal is to kill drugs and drug personalities if necessary. At ginagamit lang daw ni D5, ni Senadora Laila de Lima, ang inquiry sa munoy drug-related extrajudicial killings upang i-destabilize ang Duterte administration. Yan Yes. So tumatanggap daw ng sangkatutak na milyong piso itong si Senadora Laila de Lima sa drug trade yan sa New Bilibid Prison at naghanda na ang Department of Justice nagkaso. In fact, kaumpisa na ang preliminary investigation dahil napakarami pong testigo laban kay Senadora Laila de Lima. Si Colanco, meron din yung dating Bucor Chief, Si Martinez. Ragos Bapilido noon, na sinasabing talagang tumatanggap si Senadora Laila de Lima ng pera sa kampanya niya noong siya ay tumakbo bilang senador. Okay, balita na tayo mga kaibigan sa ating mga kasamaan sa labas ng Metro Manila. Tungo na tayo sa Iloilo City para sa unang bulusok ng ating provincial news. JP Hervas sa balita. Iloilo, magandang umaga. Magandang umaga, isinusulong ng mga kasapi ng Society of Filipino Foresters Incorporated o SFFI ang Sustainable Forest Management para makatulong sa pag-abot ng UN-adopted Sustainable Development Goals ng bansa. Bukod sa Sustainable Forest Management, prioridad din ng SFFI ang Forest Landscape Restoration Mechanisms, mining rehabilitation through forestry at carbon neutral program upang mapaganda pa ang estado ng mga forest area sa buong bansa. Sa binuong Sustainable Development Goals ng UN, ika-15 ang Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems ayon sa SFFI upang maabot ito nararapat na magtulungan ang lahat sa pagbantay at pag-alaga ng ating mga kagubatan. Ang Society of Filipino Foresters Incorporated ang nagsisibing tanging nationwide organization ng mga professional Filipino foresters na may mahigit sa 10,000 registered professional foresters na nagsama-sama para sa pagsulong ng forest technologies, good forestry practice at biodiversity sa bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtitipon ng mahigit kumulang 1,200 na miyembro ng organisasyon sa Iloilo Convention Center para sa 3 araw na National Conference Workshop, kasabay din ng kanilang pagdiriwang ng kanilang ika-66 na anibersaryo. Mula sa Iloilo para sa Radio Vision, JP Hervas, Media ng Bayan. Maraming salamat JP Hervas dyan sa Iloilo City. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang Tayog Radyo ng Bayan kasama si Leslie Hemino. Magandang umaga, Leslie. Maraming salamat po at narito ang ating balita. Inihayag sa Radyo ng Bayan tayog ni Ingel Figuracion na Senior Human Resource Specialist ng Civil Service Commission Ordineta City Field Office na naging matagumpay ang kanilang sinagawang dental at medical mission na sinamahan pa ng feeding program noong Biyernes sa barangay ng Apugan, San Quintin, Pangasinan. Naroon ang medical dental mission, ang medical team ng Ordineta City University, Department of Education, Pangasinan Division 2, DepEd Division ng Ordineta City at ang medical dental team ng local government unit ng San Quintin. Ang Rotary Club ng Cubao ay nagpunta din upang mamahagi ng 394 na sets ng mga school supplies sa mga mag-aaral. Umabot sa 1,000 nabigyan ng serbisyo, 50 ang nabunutan ng ngipin,
na 20% ay mga mag-aaral at ang nalalabing porsyento ay mga adult na. Nasa 400 ang napakain sa inihandang arroz caldo at pansit sa mga mag-aaral ng eskwelahan at Karatig Barangay na sponsor naman ng Land Transportation Office. Ang konfigurasyon sa naturang barangay, mayroong 20% ng mga bata ang nasa kaso ng malnutrisyon. Nabigyan din ang mga ito ng bitamina. Ang Dental Medical Mission, ayon kay figurasyon, ay nasa 8 taon na sinasagawa ng CSC Urdaneta Field Office kung saan ginaganap tuwing anibersaryo ng ahensya at tuwing buwan ng kababaihan. Yan po ang ating mga balita mula sa DWRS Radyo ng Bayan, Tayug, Leslie Hamino para sa PBS Radyo ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Hemino. Radyo ng Bayan. Report. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Punta naman tayo sa Tabuk with Hazel Gupay. Hazel, magandang umaga. Ngayong Magnabigat Pilipinas, hinihikayat ng Provincial Blood Council ang mga healthy individuals na voluntaryong maging blood donors dahil sa kakulangan ng supply. Kinakailangan umano na mapalakas ang kampanya mula sa barangay hanggang sa municipal level hinggil sa kahalagaan ng blood donation ayon sa mga namumuno ng Blood Council. May ulat na bumaba ang total blood collection na mayigit 1,000 lamang kung ihahambing sa may 2,000 supply noong nagdaang taon. Kung meron umano mga ilangan na pasyente, ay hinihingi sila ng tulong sa Cagayan Valley Medical Center at Red Cross at kung walang supply ay hinihikayat ang mga ngailangang pasyente na magbigay ng 2 qualified donors. Ang basic screening fee ay 800 pesos. Upang masiguro ang sapat na supply, magsasagawa ang Provincial Blood Council ng quarterly bloodletting activity, taasan ng basic screening fee, kompletong kailangan ng Blood Council at iba pa. Para sa Radio Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabuk, Media ng Bayan. Salamat, Hazel Gupay, Radyo ng Bayan, Tabuk. Radyo ng Bayan. Report. Okay, habang inaantabayan na natin mga kaibigan ang ating kasamahang si Audrey Goriseta na magbibigay naman sa atin ng mga nagbabagang balita dyan sa PTV News. Ayun, 14 minutes after po ang 6 a.m. Maganda i-highlight din natin, Aljo, yung Yeah. naging sagot ng ating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi about dito sa alegasyon ni Senator Leila de Lima. Ang nasa likod po ng pagpapatalsik sa kanya sa Senado ay ang ating Pangulo. Mariing pong pinabulaanan nito ng ating Pangulo. Kasama na rin yung pagbilay niya doon sa mga naging statement nitong si Edgar Matobato sa nakaraang hearing sa Senado. Ayan. So, eto na po sabi ng Pangulo, wala akong alam dyan. Yes. Ang alam ko lang talagang involved yan sa drugs. Si Leila de Lima. Ayan. Ginagawa lang ng Pangulo kanyang pangako. Actually, yun ang pangako niya wakasin, wasakin, wakasan. Wakasan. Bisaya kasi. Wasakin, wakasan ang Yan. illegal na droga. So, posible haharap naman ng kasong kriminal itong si Senador De Lima dahil sa unoy natanggap na pera nga, no? Dyan sa illegal drug trade ng mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison. At ayon kay DOJ Secretary Vit Aguirre, meron na silang inihahandang kaso. Nature of charges, violation of drugs law at anti-graft law. Ito ay dahil sa testimonya ng convicted drug lord na si Herbert Colanco at dating Bucor OIC Rafael Ragos na may tumanggap talaga ng 5 milyong piso 2 beses. Yes. 2 instances noong 2014. Pero itong si Senadora Leila de Lima ay ayaw pong sumipot sa gagawing pagdinig ng Kamara de Representante mamaya sa hearing ng House Committee on Justice and Public Order. Umpisa ng AMLAC kasi na tingnan din ang money trail mula sa convicted drug lords kay Senator D5. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita with Audrey Goriseta sa PTV News. Audrey, magandang umaga. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte nakipagkita sa mga biktima at pamilya ng Rojas Night Market bombing sa Davao. Senador Leila de Lima naalis bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights. At mga kumpanya ng langis may dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 2 linggo matapos ang pambobomba
sa Rojas Night Market sa Davao City, kinamusta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga biktima ng insidente kasama ang kanilang mga pamilya sa isang simpleng salo-salo. Dito ipinahayag ng Pangulo na maaasahan ng mga Davaoeños ang kanyang aksyon sa oras na di kayanin ni Mayor Sara Carpio Duterte ang mga problema ng terorismo sa lungsod. Naniniwala ang Pangulo na hindi natatapos sa Rojas Night Market ang pag-atake sa mga sibilyan sa bansa. Kaya nararapat lamang na doblehin ng pamahalaan ang mga inisyatiba upang tuluyang matuldukan ang pagsubok na ito matapos magbigay ng mensahe. Personal na iniabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dagdag na tulong pinansyal ng gobyerno sa mga naapektuhan ng pagsabog sa lungsod na naganap noong Setyembre 2. 250,000 piso ang ipinagkaloob sa mga pamilyang namatayan ng mahal sa buhay. Nagkaroon ng kapansanan at nawalan ng kakayanang makapagtrabaho sa loob ng ilang buwan o taon dulot ng insidente. Ang mga outpatient victims naman na nagsisimula na sa pag-recover ay nakatanggap ng 100,000 piso sa 69 na nasugatang biktima. 48 ang nakadalo sa aktibidad, 19 sa kanila ay nananatili pa rin sa mga ospital. Sa 15 namang pamilya na nawalan ng mahal sa buhay, 14 lamang ang nakapunta. Hindi na mataan sa salo-salo ang pamilya ng ika-15 biktima dahil ang mga ito ay mula pa sa Cotabato. Liban sa pangakong pinaigting na seguridad sa lungsod, sinigot rin ng City Government of Davao ang pagpapagamot ng mga biktima at pagpapalibing naman ng mga namatay. Ang dagdag na tulong na ibinahagi sa mga apektadong Davaoeños ay isang patunay lamang umano ng katuparan ng pangako ng Pangulo na tutulungan ng pamahalaan sa pagbangon ang mga nalugmok dulot ng insidente sa Rojas Night Market. Sa iba pang balita, nakatakdang dinggin ng Kamara ngayong araw ang issue ng paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison noong panahon ni Justice Secretary pa lamang si Senador Laila De Lima. May report si Sweden Valado. Noong nakaraang linggo, isinalang sa naging pagdinig sa Senado ni Senador Laila De Lima ang testigo nitong si Edgar Matobato na nagsiwalat ng mga krimeng kanyang ginawa dahil sa utos daw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong Martes, ganap na 9:30 ng umaga ay didinggin naman sa Kamara ang mga naging irregularidad tulad ng transaksyon ng iligal na droga sa loob ng Bilibid kung saan nadadawit si De Lima. 30 testigo ang handang iharap ng kagawaran ng hustisya. Kabilang sa nabanggit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga pangalan ng high-profile inmates at drug lords na sina Herbert Colanco at Noel Martinez. Mayroon ding 2 opisyal mula National Bureau of Investigation na magsasalaysay kung paano di umano tinanggap ni Senador De Lima sa kanyang bahay sa Parañaque ang drug money na nagkakahalaga ng 5 milyong piso noong ito ay kalihim pa lamang ng DOJ. Ang sinasabi driver-lover nitong si Ronnie Dayan ang saksi, subalit hindi ito mahagilap ng DOJ ngayon. Kabilang rin sa ibabahagi ng ilang testigo ay kung paano sila nakalikom ng 16 na milyong piso para sa kampanya sa pagkasenador ni De Lima sa pangunguna ng isa pang drug convict na si JB Sebastian. Pero may mga visit doon na diretso si De Lima doon sa kubol ni JB Sebastian and the visit would last mga 3 or 4 hours. Ayon sa DOJ, ang ihaharap nilang mga testigo ay yun lamang mga handang matanong at sumagot sa mga tanong sa pagdinig. Walang pangako, pananakot o perang ibinayad sa mga ito para isiwalat ang kanilang mga nalalaman. Kusa umanong pumunta sa tanggapan ni Aguirre sa DOJ ang mga asawa at kaanak ng mga high-profile inmate para sabihing handang tumestigo ang kanilang mga asawa dahil naniniwala sila sa kampanya laban sa iligal na droga ni Pangulong Duterte. Inilipat naman muna ng Bureau of Corrections sa Intelligence Service Unit ng Armed Forces of the Philippines ang mga nasabing inmate na tetestigo para na rin sa kanilang seguridad. Samantala, tahasang sinabi ni Senador De Lima na hindi ito dadalo sa pagdinig dahil hindi niya ito kikilalanin at wala rin siyang ipadadalang abogado o sinuman para kumatawan sa kanya.
Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi makakaapekto sa pagdinig ang hindi pagsipot ni Senador Leila de Lima. Subalit, kung talagang wala itong kinalaman at pawang kasinungalingan lamang ang mga akusasyon sa kanya, dapat ay mabilis pa sa alas 4 na sumipot at magpakita ito sa gaganaping pagdinig sa Kamara. Para sa PTV News, Sweden Velado. Samantala, sa bilang na 16 na pabor, 4 na hindi pabor, at 2 abstain, naalis si Senator Leila de Lima bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Matatandaan na nagkainitan si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Antonio Trillanes matapos questionin ni Senator Cayetano ang kredibilidad ng witness na si Edgar Matubato. Humingi naman ng paumanhin si Senator Trillanes kay Senator Cayetano sa pamamagitan ng isang liham. Sa kalagitnaan ng privilege speech ni Senador Cayetano kahapon, nag-walk out si Senador Leila de Lima. Nagmosyon naman si Senador Manny Pacquiao na ideklarang bakante ang mga posisyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights at matapos ang 1 oras na caucus, naging chairman na ng komite si Senador Richard Gordon at vice chairman naman sina Senador Lacson at Senador Manny Pacquiao. Matapos mapalaya ang Norwegian kidnap victim na si Gertan Sekingstad, pinalaya na rin ang 2 pang Pilipinong bihag ng Bandidong Abu Sayyaf. May report si Eunice Samonte. Ng balita para sa ating mga kababayan at sa ating Armed Forces of the Philippines. Dahil unti-unti na umanong lumiliit ang mundo ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf dahil sa mas pinag-igting na military operations sa ilang bahagi ng Mindanao. Hindi na po nakikipagsagupaan ng Abu Sayyaf. Ayaw na pong makipagbanggaan sa ating tropa dahil alam po nila na seryoso po tayo sa ginagawa natin at nilulunsad nating operasyon. So their world is getting smaller and it will be soon before we will be able to solve this. We're not giving a timeline but we're doing our best to bring resolution to this problem that we face. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Restituto Padilla, ay napalaya na itong 2 sa Pilipinong bihag ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf na sina Daniela Taruk at Levi Gonzalez sa Barangay Tiptipon, Panglima, Estino, Sulu. Dahil dito, kumpiyansa ang militar na hindi magtatagal ay mapapalaya na rin ang mga natitira pang 16 na bihag ng Abu Sayyaf na kinabibilangan ng 12 dayuhan at 4 na Pilipino. Bukod rito, kaharap na ang Pangulo at ang pinakahuling bihag ng Abu Sayyaf sa tinaguriang Samal Island kidnapping, ang Norwegian na si Gertan Sekingstad. Ang napapadalas na pagpapalaya sa mga bihag ng teroristang grupo ay resulta pa rin ng mas pinag-igting na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, malaking tulong ang peace process sa nagaganap na operasyon. We'd also like to extend our appreciation to the MNLF because of our request for them to keep away from areas of operation where the AFP is dominantly engaged with the ASG. Tiniyak naman ng militar na nasa 200 at mahigit na Abu Sayyaf na nga lang ang kanilang hinuhuli at nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito ang kanilang mas pinag-igting na intensive military operations upang tuluyan ng mahuli at mapanagot sa batas ang teroristang grupong responsable sa mga pamumugot at kidnapping sa Mindanao. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine National Police na sapat ang mga benepisyong matatanggap ng mga pulis na masasawi sa sinasagawa nilang operasyon laban sa iligal na droga. May report si Eunice Samonte. Siniguro ng Philippine National Police na sapat ang mga benepisyo na natatanggap ng mga pulis na namamatay sa operasyon laban sa kanilang kampanya sa iligal na droga. Ayon kay Assistant Chief of the Morale and Welfare Division Police Chief Superintendent Arnel Esmania, mula July 1, 2016, nasa 12 na ang bilang ng mga pulis na nasawi at 16 naman ang sugatan sa nagpapatuloy na police operations laban sa iligal na droga. Mabilis lang po dahil ang PNP sinisikap niya na talagang maibigay expeditiously yung mga benefits due doon sa mga dependents ng nasira naming mga kasama.
Dagdag pa niya, base sa Republic Act 6963, sagot ng Philippine National Police ang burial assistance, pension benefits at ang mga pag-ibig benefits ng mga pulis na nasugatan o namatay sa operasyon. Para sa mga pulis na napatay, makakatanggap sila ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 250,000 pesos, burial assistance at educational assistance na mula sa PNP Comprehensive Educational Assistance Fund. Para naman sa mga nasugatang pulis, ang mga may minor injuries ay makakatanggap ng 50,000 pesos at 100,000 pesos naman para sa mga may major injuries. May pakiusap rin ang Philippine National Police sa mga drug addicts at pushers na sumuko na lang ng maayos sa pulisya upang di rin malagay sa panganib ang buhay ng ating mga kapulisan. Sa katunayan, bago tumungo sa kanyang meeting sa Columbia ay dumaan muna si Chief PNP General Bato de la Rosa sa burol ng napatay na pulis na si PO1 Romero Mandapat Jr. na nasawi sa isa sa mga police operations laban sa droga. 7 out of 10 nga raw ang grade ni Chief PNP General Bato de la Rosa sa 2 months and 2 weeks na serbisyo ng mga pulis dahil na rin sa magandang 49% decrease sa crime rate ng bansa. Sa ngayon, nasa Columbia si Police Chief Director General Bato de la Rosa para sa isang counter-terrorism conference na makakatulong sa kanilang kumpanya laban sa iligal na droga. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Samantala, naniniwala si Presidential Communications Secretary Martin Andanar na malabong magtagumpay ang anumang pagkilos na magpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Andanar, isang cabinet official na nasa New York ang nagparating sa kanya ng balitang mayroong grupo ng mga Filipino-American ang muli nagsusulong ng Os Duterte Movement. Anya, sa Enero ng susunod na taon, balak isagawa ang kanilang plano na palisin umano sa pwesto si Pangulong Duterte. Git ni Andanar, malabong magtagumpay ang umano'y plano laban sa Pangulo dahil suportado ito ng napakaraming Pilipino. Base na rin ito sa isinagawang survey ng Pulse Asia noong Hulyo 2 hanggang 8 kung saan umabot sa 91% ang approval rating ng Pangulo. Samantala, naniniwala ang Department of Justice na posible pa ring maialis sa death row si Mary Jane Veloso na kasalukuyang nakadetain sa Indonesia dahil sa illegal drugs trafficking. Bagamat naninindigan ng Pangulo sa kanyang posisyon kaugnayan ng illegal na droga sa bansa, sinabi ng DOJ na patuloy itong gumagawa ng paraan upang maisalba si Veloso. May ulat si Sweden Velado. Tiwala ang kagawaran ng hustisya na may posibilidad pa rin na mailigtas at maialis sa death row sa Indonesia ang overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na may kinakaharap na kasong drug trafficking. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mas mapaganda ang relasyon ng Pilipinas sa Indonesia. Katunayan, isa rito ang pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat sa kustodiya ng Indonesian Embassy sa bansa ang nahuling 177 Indonesian nationals ng Bureau of Immigration dahil sa pagpanggap bilang mga Pilipino upang makakuha ng Philippine passports at makapunta sa Saudi Arabia para sa Hajj pilgrimage. Through the directive ni President Duterte, inutusan po kaming i-release dyan sapagkat ang tingin namin dyan, ang tingin niya dyan are they are mere victims. Kaya na-release po yan bago makapagkita si President Duterte kay President Widodo. Tiniyak aniya ni Pangulong Duterte na nasa mabuting estado ang ating relasyon sa Indonesia bago ito humarap at nakipag-usap kay President Joko Widodo sa kanyang unang official state visit sa Indonesia. Para sa PTV News, Sweden Velado. Abiso po sa mga motorista, nagpatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi, kabilang sa nagpatupad ay ang kumpanyang Flying V. Base sa kanilang abiso, 30 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 10 sentimos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Samantala, epektibo rin kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad din ng kaparehong oil price adjustment ang mga kumpanyang Phoenix, Shell, Sea Oil, Unioil, Chevron at PTT. Ang kumpanyang Petron naman ay 20 sentimos lamang ang itinaas sa presyo ng kada litro ng kanilang gasolina. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina.
Okay, maraming salamat Audrey Corizeta sa mga nagbabagang balita dyan sa PTV News Center. Serena, ang sinabi ng Pangulo, medyo narinig mo ba ang kanyang talumpati kagabi? Kahapon. Medyo nakakalungkot lang kasi nga sa likod ng napakadelikadong sitwasyon sa buhay ng ating Pangulo dahil sa giyerang isinusulong niya laban sa illegal na droga, taken out of context pa rin ng kanyang mga sinasabi, no, sa harapan. Kaya't manood na lang kayo ng PTV4, okay? At makinig sa Radyo ng Bayan. Kasi hindi nakukumpleto nami-misinterpret, taken out of context naman ng Pangulo. Sinabi niya, paulit-ulit sinasabi niya, hindi siya nagbigay ng pangalan nung pinatsudahan niyang Amerika. Actually, may nagtanong lang sa kanya. Ang sinabi niya, walang karapatan ang sino man, no, na siya'y diktahan tungkol sa kanyang giyera laban sa illegal na droga. Kaya nga sabi niya, as much as possible, sabi niya, kung pupwede lang, no, na pansamantalang ilisan muna ng mga sundalong Amerikano ang isla ng Mindanao habang nagkakaroon tayo ng giyera, no, pulbusin, wakasan na ang problema natin sa Abu Sayyaf. Baka madamay sila. Hindi naman ibig sabihin anti-American na ang Pangulo, no? Kasi napakalalim ng problema sa Mindanao, Sarina. Yes, nakapunta ka na ba sa Davao? Hindi sa Mindanao? Pa. Yun, malalim. At ang nagmamagaling-galingan sa Maynila, yung mga hindi pa nakarating sa Mindanao. Nagsasalita tungkol sa napakalalim. Sabi nga niya, paulit-ulit yung sinasabi, 1500s pa lang, panahon pa ng Kastila ang problema dyan sa Mindanao. Kaya dapat pag-aralan ng mabuti bago magsalita upang sa ganun malaman talaga ang ugat, suliranin dyan sa Mindanao. Minsan ang tingin ko talaga, may alam ang Pangulo na hindi natin, karamihan sa atin ay hindi alam. So, as much as possible, magtiwala na lang tayo sa lahat ng mga sinasabi niya. And tama ka doon, Aljo, ang pinaka dahilan lang talaga na ating Pangulo ba't gusto niya talaga mawala yung mga US troops doon sa Mindanao, baka nga naman madamay doon sa mas pinaigting po na operasyon ng gobyerno laban dito sa teroristang grupo. And yung kanina ilinawin ko lang, Aljo, no? Yes. Yung sa hearing mamaya with against dun sa NBP, proliferation drugs, ito ba ay in aid of legislation? Yeah, in aid of legislation yan. Lahat ng mga limitasyon ng power of legislative investigation, it must be in aid of legislation. Nasa saligang batas natin yan. It must be in accordance with duly published rules and procedures. And syempre, nandun din ang pagrespeto ng karapatan ng isang taong appearing or in effect by such inquiry must be respected. Yun yung right against self-incrimination, lahat. Mga sinasabi dyan. So ito po ay taliwas sa sinasabi ng ating senadora na ito ay laban para sa kanya, para siya ay sirain o siraan sa publiko. Actually kasi po, dati siyang DOJ Secretary during that time na nagkaroon ng malawakang operasyon sa loob ng National Bilibid Prison. Imagine, nakakulong na po yung mga drug lords natin. Pero nakuha pa rin nilang mag-operate nito nga drug dito sa atin. Sabi nga po ni PNP Chief Bato, 75 to 80% po ng supply ng droga ay nagmumula mismo sa Bilibid. Yan. So, base rin sa Section 21 ng ating saligang batas, no? Right to conduct inquiry in aid of legislation, hindi pwedeng i-compel ng Kongreso ang isang miyembro din ng Congress ng, halimbawa, senador. No? But the Congress can compel the attendance of executive officials. Hindi naman executive official, si Senador Leila de Lima, sinabi niya, hindi ako pupunta mamaya dyan. Okay na lang humusga, mga kaibigan, kung siya ba ay may kasalanan o wala. At dahil nabanggit mo nga yung sana manood na sila ng PTV at makinig Radyo ng Bayan, narito po ang ating mga texters. Good morning, Miss Beautiful Eyes Zarina. Thank you. And Guapito Aljo. Malinaw ang signal. Pakibati po ng isang mapagpalang umagang inyong masugid na mga tagapanood ng Radyo Vision dito sa Guagua, Pampanga. Mabuhay po kayo mula kay Marjorie Galang ng Pampanga. And another one, don't leave your best friend if you found love because only your best friend that love can fades. Mula kay Pau Pau ng Southern Leyte. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan. So, diretso na tayo mga kaibigan sa ating balitang lagay ng ating panahon with Desiree Jonio. Desiree, good morning. Yes, good morning din sa inyo dyan, kasabay nga ng mga may init na usapin dyan sa inyong programa. Alamin naman natin kung magiging mainit din ba ang panahon ngayong araw. Narito po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon.
Ngayong araw nga ng Martes, habagat pa rin o yung tinatawag ding southwest monsoon ang umiiral. Partikular po yung dominante sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Sa mga papasok pa lamang sa paaralan o kaya naman ay sa opisina, naku, magdala po ng payong ha, dahil maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang mararanasan. Dito po yan sa may rehiyon ng Ilocos, gayon din sa may rehiyon nitong Cordillera, Cagayan Valley, gitnang Luzon, pati na rin sa may bahagi nitong Palawan hanggang sa may Western Visayas. Ang natitirang bahagi naman nitong Luzon, kabilang po dyan ang Kamaynilaan, pababa sa natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao, makakaranas naman ng generally fair weather condition. Ang ibig sabihin po niyan, sisilip naman si Haring Araw, pero huwag maging kampante dahil nariyan pa rin yung chance noong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat o pagkulog. At sa puntong ito, silipin naman natin yung inaasahang temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon ang Metro Manila, posibleng makapagtala ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius na temperatura. Sa Tagaytay naman, posible yan sa 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Ang Olongapo, Lawag at Tuguegarao, pati na rin sa Baguio, inaasahan nga yung mga pag-ulan at ang temperatura dito sa City of Pines, posibleng umabot sa 16 hanggang sa 22 degrees Celsius. Check naman natin sa Kabisayaan, inaasahan naman natin itong good weather condition sa may Tacloban at pati na rin sa Metro Cebu. Ang kakambal niyang temperatura, posible sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At panghuli lamang natin sa rehiyon ng Mindanao, inaasahan din naman natin na pwede namang maglaba dahil makikiayon sa inyo ang panahon. Gayunman, paghandaan natin yung temperatura bahagyang mataas, posibleng umabot sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ako po si Desiree Jonio para sa Radyo Vision. Maraming salamat, Desiree at Kionyo. Sa batala, ikalawang bulusok ng ating mga balita sa probinsya sa labas ng Metro Manila. Unahin natin si Omar Aquino, Radyo ng Bayan, Ilocos Sur. Omar, magandang umaga. Maraming salamat, magandang umaga. Nagkaroon ng palitan sa kaalaman at kasanayan para sa best practices on governance ang mga lokal na pamahalaan ng Vigan City at Pagalang lalawigan ng Pampanga. Ito ay matapos bumisita ang local government unit sa lungsod upang pag-aralan ang magandang pamamahala sa pamamagitan ng culture-based governance. Sinabi ni Mayor Lourdes Laisan ang benchmarking at pag-aaral sa state of local governance ay maaari nilang gamitin o gawin para sa kanilang bayan. Ayon sa kanya, ang Vigan ay magandang lugar na pasyalan at lugar na pinapangarap puntahan. Sa kabila na ito ay napupuntahan na. Pinuri ng mayor ang magandang preserbasyon sa historical heritage ng lungsod at umaasa na magagamit ito para sila ay makapagsimula. Sinabi niya, ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa hinaharap. Maraming best practices, anya, ang maaaring makuha at para sa planong sisterhood agreement ng dalawang lugar. Ito ay upang makipagpalitan sa magagandang pamamahala at maaaring mga baguhin mula sa pagkukulang. Dagdag ng mayor, ang kagandahan ng Vigan ay nararapat tularan ng lahat ng bayan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang buong delegado sa magandang pagtanggap ng lungsod at reception lampas sa kanilang inaasahan. Ang grupo naman ay nagtungo din sa Santiago City, Isabela. Yan ang balita mula lalawigan ng Ilocos Sur. Para sa Radyo Vision, Omar Anthony Aquino, Media ng Bayan. Salamat na Omar Aquino, Radyo ng Bayan, Ilocos Sur. Radyo ng Bayan. Report. Mula naman po Ilocos Sur, magtungo naman tayo sa Holo Radyo ng Bayan kasama si Nasra Ani. Magandang umaga, Nasra. Umaga at maraming salamat. Kami ang mga lumikas na mga dito sa lawigan ng Sulu mula ng ng mga militar laban sa bandidong Abu Sayyaf sa Patikul noon pang huling linggo ng Agosto. Basis itala mula sa Sulu Disaster Risk Reduction Office, umabot na ito sa 4,006 pamilya o 23,020 katao sa 5 munisipalidad sa Sulu. Maliban sa Patikul na nagtala ng pinakamaraming bakwit din sa mga apektado ang Indanan para Panamaw. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Julkipi Ahijan, bigyan nila na ng relief goods ang apektadong pamilya. Ang karamihan
ay 2 beses na nakatanggap ng food at non-food items pati medical services mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Sulu Provincial Government, Municipal Local DSWD Sulu, DSWD Armheart, DSWD National, DSWD Red Cross, DOH, DepEd, sa tulong na rin ng Office of Civil Defense, PNP at iba pa. Ang huling relief operation ay noong Sabado lamang sa Parang para sa 1,381 pamilya. Para sa Radyo Vision, Lash Ani nag-ulat mula sa Holosulu Media ng Bayan. Maraming salamat, Nasra Ani. Okay, kasama na rin natin sa studio si Vice Dean Butch Hamon ng De La Salle University College of Law. Magandang lalaki din ito, mga kaibigan. Morning, partner. Hello. Oo nga eh. Okay, pag-usapan natin mamaya. Siyempre, itong nangyari kahapon na pagtanggal ni Senadora Leila de Lima bilang Justice Committee dyan sa Senado. Ang bilis ng Knockout siya ni pangyayari. Pacquiao. Oo. Pacquiao talaga. Okay. At si Ma'am Cecil Guidote Alvarez din, nasa studio na natin live. At inaabangan din natin, inaantay natin kung makakarating si Government Negotiator Hernani Braganza. Tungkol naman ito sa kapayapaan. Ma'am, magandang umaga po. Magandang Ma'am Cecil. umaga. Thank you for the time to launch here sa Radyo Vision ang United Nations International Day for Peace. Yan, peace. Kanya ang COP, ano? Kasi ang tema, Yes. dialogo at ceasefire. Yan, ceasefire. Maganda talaga ang ceasefire. Communication, Oo nga eh. Walang magandang may dudulot ang pakikipagpalitan ng Usapan, bala. wag Kung hindi, barilan. Pakikipagpalitan ng laway dapat yan. Diba? So, kailan po ito, Ma'am Cecil? It's tomorrow. That's why we'd like to encourage how they can participate very Yes. simply, globally. Globally. Wow. It is a global observance. So, sir, Ma'am Cecil, please tell us something about this celebration natin. Actually, the International Day for Peace was declared by the United Nations. Opo. September 21, bukas po yun. Yes. So napakahalaga dahil nga sa gusot na nagaganap, yung dalamhati sa bawat rehiyon tungkol sa giyera, meron talagang itinakdang araw para isang period talaga ng pagtingin sa katayuan ng mga tao. Dahil hindi naman nakakadala ng progreso ang giyera. Kanya ito yung araw na yon. At ang usapan dito para maging sandaigdigang kilusan. Sabi nila magbigay lang daw ng bulaklak. Parang yung sa EDSA, kanya meron tuloy ako para kay Dean, para sa iyo. Thank you. Dahil sana maganda red rose or white dot. Pero ang nais ho talaga nila, maging simbolo itong pagmamalasakit. Dahil sabi nila, let there be an offering of an act of kindness. Yes. Kasi tingnan ho ninyo, ang climate change catastrophe, hindi ho ba? So, pwede tayong magbigay ng kahit na anong tulong. Yes. Okay. Act of kindness na yun. At saka ngayon din, linggo rin po ng mga cerebral palsy. So, you can begin to give some caring for persons with disabilities. Opo, okay. Pagkatapos, isa na lang, halaga talaga ito. Nagtugma po sa Clean Up the World. Pag hindi natin pagmamalasakitan ang pangangalaga sa kapaligiran, ito, disgrasya ang katakot-takot. Okay, ma'am. Nasa linya natin telepono si Secretary Silvestre Bebot Bello III ng Department of Labor and Employment at isang peace negotiator din ng pamahalaan. Secretary Bello, may buntag, sir. Aljo Bendijo. Aljo, mayong buntag. Yes, kasama din natin si Ma'am Cecil Guidote Alvarez, si Dean Butch Hamon ng De La Salle University College of Law, and Sarina Luzuegro. Good morning, sir. Morning, Ma'am Opo. Cecil. Morning, Secretary Bebot. Secretary, Duterte Administration, nag-set na po sila ng self-imposed deadline para po to wrap up itong peace talks ng
National Democratic Front, CPP-NPA, upang tuluyan ng ipatupad ang paglunsad ng peace process before 2022. Any update, sir? Ano bang nakikita niyong problema o balakid sa 5 years implementation of reforms? Napakaraming reforms po nun, sir. Alam mo, Aljon, Ma'am Cecil, kahapon ka-meeting po namin yung special envoy ng Royal Norwegian Government na si Ambassador Elizabeth Stratum. At ito ay pinaghahandaan namin po yung resumption ng peace negotiation sa Oslo muli sa October 6 to 10. Hopefully ay magkakaroon na po ng exchange of draft doon sa 3 remaining substantive issues, yung socio-economic reforms, political and constitutional reforms, and then yung final issue which will be the end of hostilities and disposition of forces. Opo. At pero more important than that ay yung yung tatalakayin ng bawat panel yung issue ng ceasefire, which we hope to convert from a unilateral and indefinite ceasefire to a joint or bilateral permanent ceasefire po. Kanya yan ho, napakagandang ginagawa ng ating Pangulo sa pamamagitan ng peace negotiators. Dahil ang tema nga ng International Day of Peace is ceasefire. Yes. Nandyan na yung magandang pangyayari na nagaganap na ngayon. Kanya talagang magandang alay ito ng ating bansa sa United Nations observance. Yan, okay. Secretary Bello, when we talk of ito kasi mga punto de vista, social, economic, political reform, medyo malawak po itong pag-usapan, no? Secretary Bello. Social, economic, political reforms with respect to difficulties in negotiation stage. Paano tini-address ito, Sec? Well, magkakaroon nga ng exchange of draft. Meron kaming draft proposal on socio-economic reform. Meron din sila. At magkakaroon kami ng exchange of draft, and then pagdating namin sa sa Oslo ay tatalakayan na yung mga issues. Baka naman sa draft namin magkapareho pala, di napakaganda. Tagumpay ng bayan. Ngayon kung merong pagkaiba pa, we will try to blend both proposed draft position on the 3 remaining issues. Kaya napakaganda ito. Bagamat wala naman binibigay ang ating Pangulo na kailangan magkaroon na tayo ng final peace agreement within 1 year, we are always conscious doon sa kanyang timeline. Yung kanyang favorite timeline na 3 months to 6 months. Ayun, humingi. Baka he might have the expectation that we could achieve a final peace agreement by the end of 6 months. Pero may hirap bigyan ng timeline, pero best effort po ito. Ang mahalaga po dito, Ma'am Cecil at Sir Aljon and Sarina, ay yung nakikita namin, yung kumbaga sa we owe it to the President na ganun ka determinado ng ating kausap Political nung araw, ang hirap talaga very hard ang kanilang mga position. Like for example, this issue of ceasefire alone, to them, it was a no-no, non-negotiable yan. Ayaw nilang pag-usapan. Kahit pag-usapan lang, ayaw nilang pag-usapan doon pero ngayon, they readily not only talk about it, they readily declared a ceasefire, unilateral ceasefire, indefinite pa po. And obviously po, alam ko Ma'am Cecil, whether you are feeling what is happening in our country today, walang nangyayaring violation itong unilateral ceasefire namin. Secretary Bello, si Butch Hammond po ito. May pagkakataon po ba na makabisita dito si Kajoma? Actually, walang problema po sana yan. Our government, especially his student, our president, would love to see him here. Ang problema lang natin kasi hindi pa nagde-delete siya Professor Joma Sison doon sa terrorist listing ng US government. Kaya hindi pa siya makauwi. Pero the moment that is lifted, hopefully the US government is listening,
the fact that he's actively joining us in discussion and yung tawag effort to end this long-drawn insurgency problem, baka naman maisipan ng US government na it's time to leave that terrorist tagging. Opo. Thank you po. Baka may dadagdag si Ma'am Cecil. Hindi, basta kami ho kasama rin ang dasal talaga para sa tagumpay ng inyong peace negotiations at saka katulad ho ng pangako nyo, ihahatid ho namin ang mga awit ng kapayapaan para kasama sa inyong prayer reflection. Sabi nyo kasi nagdadasal kayo bago kayo mag-negotiate. Yung Cape Freddy at saka yung sa Earth Savers. Totoo po yan, Ma'am Cecil. And our bishop, ang tawag namin kay former Commissioner Sarmiento ng COMELEC. Ang tawag namin sa kanya, bishop, kasi magaling siya gumawa ng prayer. Kasama ho yan na talagang nandyan ang aming pagkakaisa para sa tagumpay ng ceasefire at para sa kapayapaan mamayani sa bansa natin at sa buong mundo. Tama. Secretary, yung magiging pulong niyo po sa Oslo, ito po ba ay huli na or magsusunod-sunod pa yung mga pulong para matapos na itong peace process? Actually, series pa yan, Sarina, no? Itong Oslo talks namin, second round pa lang yan. Alright. In the meantime, yung mga committees, we have the 3 reciprocal working committees tackling the 3 substantive issues, yun ay nag-limit din. Pero dito ngayon sa Oslo, the working committees will be working and we will be supervising. Ang panel members will be supervising the discussions. And then after that, reciprocal working committee again. And hopefully this time, magkakaroon na ng meeting dito. Yung KASER, halimbawa yung social and economic reforms, our plan is to hold it in Davao City. Opo. Sa political and constitutional reform, we'll probably have the meeting in Baguio. And then yung end of hostilities will probably be in Cagayan de Oro. Ano pong take nyo, Secretary? May iba po tayo dahil nababahala pa rin ang Pangulong Duterte gahapon na iyahanggi gibutyag sa ato no, na baka tuloy-tuloy ang pambubomba dyan sa Mindanao, no? Hindi lang sa Davao, ng pangunguna ng mga kabataang Moro na iniuugnay ngayon sa ISIS. Malalim talagang problema daw sa Mindanao. Tayo ba'y makikipag-usap pa rin sa kanila? At paano po ang ating treatment sa Abu Sayyaf? Sa tingin nyo po bilang peace negotiator, Secretary? All government ng atong gobyerno, Bush, no? Opo. Nag-take ng stand no negotiation with terrorists. Opo. Apan dilipod ka na hardline position. Okay. If they're willing to talk, I think government should talk with them. Pero pag there is no substitute for dialogue. For negotiation and dialogue. Tama po yun, Ma'am Cecil. Okay. Daghang salamat, Secretary Silvestre Bebot Bello III. Thank you, sir. Salamat po, Daljon. Maraming salamat, Ma'am Cecil, Sarina. Good morning. Thank you po, Thank you. Thank you po. Peace. Let's give peace a chance. Tama-tama. Ano po, Ma'am Cecil? At saka yung binanggit niya tungkol sa Abu Sayyaf, mabuti naman na siguro because of the force that is being shown after them, medyo may konting retreat dahil nandyan na yung 3 Indonesians at saka yung Norwegian, di ba? So, magandang ganito na lamang, walang mga saksakang bomba, barilan, na talagang ang nagdadalamhati katulad dun sa awit sa Anak ng Digmaan o sa Kapayapaan ni Freddy. Talagang ang tumataghoy dyan yung mga byuda, yung mga anak. Napakahirap po ng katayuan ng mawawalan ka ng mahal sa buhay. Okay, mensahe na lang po, Ma'am Cecil. Naubusan po tayo ng oras na mensahe na po para sa kapayapaan sa pangkalahatan. Sa pag-awit po ng kapayapaan, sana po lahat ng sektor, spiritual leaders, kasi may interfaith dialogue rin na inaayos ang husband ko si dating Senador Gerson Alvarez. Yun hong sa academe, lalo na nandito po ang ating Lasal professor, kung talagang maipapasok lahat ito sa
mga paaralan sa komunidad, yung mga barangay dyan na talagang hinahabol natin dahil sa droga, kapayapaan po ang madadala nito. At saka sana meron talaga yung tinatawag na contrition because auspiciously or coincidentally, September 21 din po ay yung pagbagsak ng batas militar. Oo. Sana maunawaan ang kahalagahan ng kasaysayan at alaala. Katulad sa Holocaust, katulad po sa mga ibang puok namin nangyari. Kapayapaan ang ating hiling para may tunay na progreso. Okay, maraming salamat, Ma'am Cecil Guidote Alvarez. Susunod, mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan. Good Morning Pilipinas right after Radyo Vision sa PTV4. At ang Hamon Bendijo, mamaya naman 7 to 8. Partner, konti lang. Anong pag-usapan natin? Pag-usapan natin siyempre, nangyari kahapon, doon sa papapalit ng chairmanship ng Committee on Justice. Aguluhan po natin yan. At siyempre patuloy po yung ating usapan tungkol po sa mga kapangyarihan ng isang Pangulo ng Pilipinas. Ayan, lahat ng oras mga kaibigan. Sarina! Yes, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kayong salamat. Dalago ng Diyos hanggang sa susunod na edisyon. Hanggang bukas, dito po sa Radyo Vision. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.